Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbabala si Dax kay Zoe. Ano kaya ang babala ni Dax? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil ito nga ay hindi nakatiis si Justin at pinuntahan niya si Zoe sa taas ng restaurant para alamin nga kung sino ang totoong kadate ni Zoe. Nagulanta nga si Justin at natuwa sa nakita niya. Dahil finally, tama nga ang hinala niya at napatunayan niya na si Dax ang kinikita nito sa restaurant. At tama na may kinalaman si Zoe sa pagbabago nga ng desisyon at statement nito ni Dax laban kay Moira. Nilapitan niya ang mga ito at hinawakan niya nga si Dax sa balikat. Sinabi niya kay Zoe na si Dax pala ang ka-dinner mo. Pero umiwas si Dax ang balikat niya sa hawak ni Justin. Habang inaalas ka ni Justin si Zoe, ay gulat na gulat naman si Zoe kay Justin dahil nasundan siya. Sinabi ni Justin na si Dax pa talaga ang manliligaw mo at hindi naman agad nakapagsalita si Zoe sa sinabi sa kanya ni Justin. Dahil malamang sa malamang ay sasabihin nga ni Justin kila Annalyn ang nakita niya. Natama siya na may kinalaman si Zoe sa pagbabago ng statement ni Dax. Matagal bago makasagot si Zoe. At ito ngang si Dax. Pinag-iisipan nila kung ano ba ang pwede nila palusot kay Justin. Dahil mabubuking sila kung sakaling mali ang masagot nila dito. Samantalang, nakapasok at nakapuslit si Carlos sa kwarto ni Lynette. At binabalak niya nga na kunin si Lynette at isama niya sa pagtatago. Hindi pa nga nakakatagal si Carlos ay bigla na lang may nagbubukas ng pinto ng kwarto ni Lynette. Kinabahan si Carlos dahil baka mahuli siya at isuplong siya sa mga pulis. Nag-isip siya ng paraan kung paano siya makakatakas. Pero sadyang malakas talaga itong si Carlos dahil bago pa makapasok si RJ sa kwarto ni Lynette ay tumawag sa kanya at kinausap siya. Kaya naudlot na makapasok siya sa kwarto ni Lynette. Kaya naman, nang wala nang bumubukas ng pinto, ay agad nagsuot ng mask si Carlos at agad nakapuslit palabas ng kwarto ni Lynette. Paglabas nga ni Carlos, ay nakita niya si Giselle na may kausap. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng mga ito. Narinig niyang sinabi ni Giselle na minsan gusto ni Giselle maniwala na baka nga si Carlos ang dahilan ng pagkawala ni Don Pepe. Pero sa kabilang banda, mas lamang pa daw na hindi siya naniniwala na si Carlos ang mastermind ng pagkidnap sa tatay niyang si Don Pepe. Na mas mapapaniwala pa daw siya na sila Zoe at Moira ang may gawa at kinalaman sa pagbabago ng statement ni Dax. Nagulat naman si Carlos nang marinig niya na siya pala ang tinuturo na mastermind nila Dax. Kaya naman, agad niyang tatawagan si Zoe kung bakit siya ang tinuturo ni Dax at hindi nga itong si Moira. At bakit nga siya ang nilalaglag nitong sila Moira. Samantalang, nagkasagutan na nga si Justin at Zoe. Sinabihan ni Zoe si Justin na makinig muna sa paliwanag niya at stop the pathetic, delusional accusation. At hilig daw kasi umepal ni Justin. Kaya naman, narindi si Justin at sinampal niya nga itong si Zoe. Kaya naman hindi nakapagtalo si Zoe at gumanti nga siya ng sampal kay Justin. Inawat na lang sila ng mga staff ng restaurant dahil nakakagulo na nga daw sila dito. Pinaalis sila ng restaurant. Nakarating na si Justin sa Apex. Pinagsabihan niya si Annalyn. Sinabi niya din dito na nakita niya nga daw itong si Zoe at si Dax na nagdi-date sa isang restaurant. Dahil nabasa niya nga sa CP ni Zoe na naiwan niya nga ang cellphone niya na may kakatagpuin nga itong si Zoe. Kaya daw sinundan niya ito dahil malakas ang kutob niya na si Dax nga daw ang kikitain ni Zoe. Kaya naman hindi daw naniniwala si Justin
sa mga paliwanag ni Zoe. Dahil ilang beses na nga itong nagsisinungaling sa kanila. At feeling niya nga daw talaga ay planado nila Dax ang lahat. Sumang-ayon naman si Annalyn kay Justin, na parang iba nga din daw ang kutob niya sa mga to. Kaya naman gagawa ang dalawa ng paraan para malaman nila ang katotohanan. Kung magkasabwat ba si Dax, si Zoe at si Moira. Sa parking lot naman, nagalit si Dax kay Zoe. Sinaktan niya si Zoe. Hinawakan niya sa braso at sinabihan na ang ayaw niya daw sa lahat nga daw ay ayaw niya ay pinagmumukha siyang tanga. Pinigil naman ni Zoe si Dax sa pananakit nga sa kanya. Sinabi ni Zoe na ano ba Dax, nasasaktan ako, bitawan mo ako. Pero sinabi naman ni Dax na talagang masasaktan ka. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong paglolokohin dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nagbabala nga itong si Dax kay Zoe. Tila natakot naman si Zoe sa pagbabanta ni Dax sa kanya. Kaya agad niyang ibabalita ito sa mami Moira niya. At ito ngang si Moira ay pinagsasawalang bahala lang ang banta nitong si Dax. Dahil pinipilit niya na lang itong si Moira o si Zoe, pinipilit na lang ni Moira si Zoe na sakyan ng sakyan itong si Dax para mapabilis na nga ang paglaya niya. Samantalang, masayang nag-uusap naman ang magkapatid na si Giselle at RJ dahil lumabas na nga daw ang hatol kay Moira. At finally nga daw ay bumaba na ang desisyon ng korte. Sa kulungan naman, gulat na gulat nga itong si Moira nang ibalita sa kanya na bumaba na ang desisyon ng korte laban sa kanya. Ano kaya ang hatol kay Moira? Tuluyan na kaya siyang mabubulok sa kulungan? O nalagpasan niya kaya ang korte at siya ang nagwagi at makakalaya? Ano kaya ang gagawing hakbang ni Carlos ngayong alam na nga niya na siya ang tinuturo ni Dax na mastermind sa pagkidnap kay Don Pepe? Mas lalo nga nadagdagan ang kaso nitong si Carlos dahil sa pagbibintang nga ni Dax dito. Ano din kaya ang hakbang nila Annalyn para mapaamin nga si Zoe na may kinalaman siya sa pagbabago ni Dax ng desisyon dito sa statement niya? Hanggang kailan kaya matitiis ni Zoe ang pananakit ni Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!